kasama natin ngayon ang butihin at masigasig na Regional Director ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR. Walang iba kundi si Regional Director Engineer Guillermo Molina Jr. Sir, good morning po. At gusto nating may parating sa ating mga kababayan itong magandang balita na maliban dun sa mga mineral resource na nakukuha po sa Kabikolan, may isa kayong bubuksan po sa mga darating na taon na isang mineral source din po dito sa Bicol. Yung pong yung tinutukoy natin dyan ay yung isang potensyal na malaking minahan dito po sa Labo, Camarines Norte. Ang occurrence, ito po ay may ginto sa ibabaw. Mineralization. Opo. Ginto ang sa ibabaw niyan. While ang nasa ilalim niyan po ay mayroong bakal at mayroong copper. So malaki po ito. Malaking po ito. Metal and copper aside from gold. Opo. So malaking source ito. Initially, siya po ay magiging maliit na open pit para makuha yung gold sa ibabaw. Pero ultimately, ang mining method nito is underground sa ilalim na po. So para makuha yung copper doon sa ilalim. Okay. So talagang i-allow po yung open pit na tinatawag. Well, naano na po yan. Na-lift na po yung ban sa open pit noong pang 2021. So pwede na po talaga. Pero kahit pa siya ay open pit, dapat i-manage natin na maayos so that walang pag-iniwanan yan, hindi siya magkukos ng pollution, walang pagkasira ng environment like magkakaroon ng aksidente doon sa lugar na yun, mahuhulog ng mga tao or na malulunod ng mga hayop. So dapat na-manage siya, nare-rehab ng tama. Opo. So dito sir, mga hopefully mga what year ang posible po na target nitong mag-open ito? Well, medyo delayed na nga po yan. Actually, dapat nakapag-operate na yan noong 2023, last year. So meron lang silang kinakausap na mga lupa, pag-ari ng lupa. So that maganda naman ang relasyon nila sa isang lugar na walang nagreklamo as far as doon sa ownership. So may kinakausap sila mga pag-aari ng lupa para sila ay makapasok ng payapa at hindi naabala ang kanilang mga trabaho. Opo. Sir, itong Director, itong Philminera Mining o Resource Mining sa Masbate, hanggang anong taon na lang po ito sa tingin po ninyo? Ang taya po nila based sa current na o reserve, sila po ay tatagal hanggang 2030. So meron ka pang 6. Opo. Pero tuloy-tuloy po ang exploration. Kaya nasabi ko kanina, merong investment na around 21 billion in the last months at 2 years dahil po ito doon sa mga exploration na ginagawa. Okay. So maliwanag po, Director. At dito naman pa ako sa katanungan, sir, lalo na ngayon sa mainit na issue po nitong mga lindol. Although ito po ay considered na talagang sa Philippine Volcanologist po ito, o sa PVOLCS, ito sir, isang concern ito na siguro ay gusto rin maraman ng mga kababayan natin. Regarding po dito sa soil testing ng mga itinatayong mga subdivision ngayon, ng mga klase po ng mga housing, at anong mga lugar ba ang pumasok sa geohazard map ng inyong pong opisina na delikado po pagtayuan ng mga building at mga kabahayan, lalong-lalo na dun sa mga soil testing na ginagawa po ninyo? Ang opisina po ay gumagawa ng hazard maps. So yung hazard maps na po yan ay ibinibigay natin sa mga LGU para pag nagbigay man sila halimbawa ng kanilang building permit, so nako-consider na po yan. Pero pang malaki yan, halimbawa, meron kang subdivision na gagawin at nangangailangan ng ECC, dadaan po yan sa ating EGAR, tatawag, Engineering Geologic Assessment. So yung EGA na yan po magsasabi kung alin yung mga area na kailangan hindi gawin at iiwasan ng mga lugar. Particularly po sa Bicol, saan yung mga area na marami ang potential na magkaroon ng landslide, halos po yung buong Catanduanes. Halos. Kasi ang Catanduanes, kung mapapansin mo, mataas ang bundok dyan. Halos yung area outside of the sa loob ng protected area, yung area niyon, halos yun. Bawal talaga. Halos lahat doon ay potential for landslide. So kailangan talaga na pag-aralan ng mabuti yung area bago sila magtayo ng mga structures na yan. Dito po sa Manito, Albay, in Tiwi Albay. Yan, may mga landslide dyan. Sa Sangay, Pasakaw, sa presentasyon, yung mga mountainous areas ng Partido, Partido District. Sa Labo, Paracali, Panganiban, Kapalonga,
Mercedes ng Camarines Norte, sa Magallanes at Bulan, Sorsogon, and then sa Baleno, Milagros, Masbate. Yun po yung mga areas na maaaring magkaroon ng landslide. Landslide. Hindi lamang dahil sa pag-ulan, kundi kung magkaroon man ng paglindol na malakas. Yun Yan po. mga areas na yan, maaaring magkaroon ng landslides. Opo. So, Director, lastly, ang inyo pong mensahe para sa ating mga kababayan, sir, sa pagiging alerto at pagkakaroon po ng awareness. Ang inyong mensahe, sir, para maiwasan po nila ang mga sakuna sakali man na dumating itong mga tinatawag nating sakuna na urtrahedya sa mga darating na panahon. Tama-tama po, nandito po tayo sa buwan ng Hulyo, Disaster Prevention Month. Pinapaalala ko po sa lahat ng nanonood, mga LGU, mga tao na nakakaalam, na alamin po kung ano yung mga lugar, na kung ano yung hazardo sa inyong lugar. Unang-una po, kung ang lugar nyo ay mataas ang slope, maaari pong magkaroon ng pagtibag ng lupa pagka umulan o nagkaroon ng paglindol. Or naka-experience na kayo sa inyong recent past na nagkaroon ng landslide o pagbabaha dyan sa lugar nyo, maaaring magkaroon din. Para maging sigurado po tayo, mag-coordinate po tayo sa ating barangay, sa munisipyo, kung paano yung gagawin natin in terms of calamity. At laging magmamonitor po pag may mangyaring bagyo or calamity, mag-monitor po sa radyo para malaman natin kung anong dapat gawin natin. Mga kababayan, si Engineer Gimo Molina po ng Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources. Maraming salamat po, RD. Thank you po.